Okay, good day guys, no? Meron na naman tayo ditong service na American Home Automatic Washing Machine. So, nandito tayo ngayon guys sa Lipa, Batangas, no? Nag-service tayo ngayon. So, ang problema nito guys ng washing machine na ito, sabi ng customer, pina-check na daw ito sa ibang technician, no? So, ang findings daw ay palit board, no? So, nag-come up yung customer natin na magpa-second opinion. So, ito guys, nilalagay natin siya sa wash, tinitingnan natin at kung magkarga siya ng tubig. So, napansin natin dito guys, hindi siya nagkarga ng tubig, no? Ang nangyari dito guys, umiikot siya kahit wala pa siyang tubig. Kumbaga, nagwawas na ito guys na wala pang tubig. So, ito yung problema ngayon guys ng American Home na ito, no? Ang nangyari sa kanya, pagka ilagay mo siya sa wash, umiikot na kaagad guys na wala siyang tubig, no? Nagwawash siya na walang tubig. No, kaya siguro ang findings ng unang tumingin nito ay palit board na, no? So ito guys, so tingnan nyo guys. Yan. So umiikot na yan guys, no? Nagwawas na yan, na wala pa siyang tubig na nilalagay, no? So yan, mapapansin nyo guys. Ayan, no? Yan. Ayan, nagwawas na yan guys, no? Wala pa siyang tubig guys na nilalabas. Nagwawas na, no? Ayan. So, kaya siguro nag-findings na kagad yung nag-check nito na palit board na guys, no? Ayan. So, checkin natin to guys, no? Tingnan natin kung board ba talaga ang problema. So, ayan, ilagay naman natin siya sa spin. Ayan. Naka-spin program yan guys. Lagay natin. Tingnan natin kung iikot ba ito, no? So, ayan, naka-spin yan. Ayan. So, ayun guys, kung mapansin nyo, wala rin movement yung spin, no? Hindi rin siya gumagalaw. Wala rin. Samantala, pag ilagay mo siya sa wash mode, pag start mo, wash na siya kaagad kahit wala pang tubig na lumalabas, no? Hindi pa nagkakarga ng tubig, no? So, yun. So, ito yung sinasabi ko guys last time na bago tayo magpalit ng board, dapat checkin muna natin lahat, no? Dapat i-checkin natin kung talagang board ba talaga ang problema, no? Kasi mamaya, bumili tayo ng board, tapos sinalpak natin, hindi naman pala problema yung board. So, ang ginawa natin dito guys, binuksan namin ito. Ayan. So, checkin natin yung mga parts, no? So, ito yung mga standard procedure natin, no? Dapat bago tayo mag-findings na board palit, checkin muna natin lahat ng parts, no? Para sigurado tayo. At saka hindi tayo mapahiya doon sa mga findings natin. No? So, ito guys, ni-check natin ito, no? Bubuksan lang natin itong likuran, itong bandang ilalim, no? So, ang checkin lang naman natin dito guys sa parts na ito, yung kanyang water level sensor at saka yung inlet valve, no? Titingnan lang natin. Ang mahalaga lang kasi dito guys, alam natin yung tamang resistance o reading ng mga parts ng automatic washing machine. So, yun dapat makabisado nyo guys kung anong reading, no? So, madali lang naman kasi ito guys, yung parts ng mga washing machine i-check. Tulad nito guys, ang nandito na parts is 3 parts lang yan. Yung sa bump sensor, yung bump sensor niyan, continuity lang yan. Tapos yung sa inlet valve, mayroon lang yan na 4.6 kilo ohms. Dapat hindi yan lumayo yung reading nyo, no? Tapos sa sensor naman, nasa 22 hanggang 24.5 kilo ohms dapat mayroong reading na kayong makukuha, no? Lalo na sa mga ganitong brand, no? Yung mga gumagamit kasi guys ng white na water level sensor, yung kulay puti, no? Hanggang 24.5 guys, good yan yung kulay puti. Pero pagdating yan sa mga LG or Samsung, pag 24 guys, wala na yan, sira na yan, no? So yan, dapat ma-master nyo yung ganong reading ng mga parts ng washing machine. So yan, tulad nito guys, i-checkin muna, unahin natin yung pinaka-inlet valve motor, no? Tingnan natin, no? So tingnan natin kung tama nga yung findings ng unang tumingin na board daw ang problema, no? So ayan, ang inlet valve, ayan, 4.6 kilo ohm. So ibig sabihin guys, good ito, no? Good ang inlet valve. So pupunta tayo dito guys sa water inlet valve, no? Ito, no, sa sensor, pupunta tayo dito. Hindi pala inlet valve, no? Ito ay water level sensor, no? So checkin natin ulit guys, no? Tingnan natin kung good pa ba yung resistance nito, no? So, kung good yung resistance nitong water level sensor, maaaring board nga ang problema ng washing machine. So, ayan. Ayan, mapapansin nyo guys.
203 kilo ohms. So, ayan, 199 kilo ohms, no? Ayan. Ayan, so sobrang taas guys ng resistance value ng ating sensor. Ayan. So, dito pa lang guys, alam na natin, nakita na natin kaagad yung problema, no? So, ayan guys, no? Ang gagawin natin, palitan natin ng bago, no? So, ito yung bago guys, oh. Reading natin, ayan. Sukatin natin. Ayan, 24.6 or 0.5. Ayan. So, good yan, no? Sa mga puti, guys, na sensor, yung mga bagong labas ngayon, ganun yung reading yan, 24. Pero pag nag-25 yan, guys, wala na rin, sira yan, no? Ayan, so, ayun. Lagay muna natin to sa spin. Tingnan natin. Sinalpak muna natin ng bagong sensor. Tingnan natin, no? Kung mag-spin, no? So, ayan, i-spin muna natin. Pag ito, guys, nag-spin, good na ito, no? Kasi kanina, tinisting natin, hindi nag-spin, eh. Tapos sa was naman, pag start natin, nagwas ka agad kahit wala pang tubig. No? So, ayan. Tingnan natin. Tayo lang natin guys, no? Kung mag-spin na ito. Ayan. So, ito yung sinasabi ko guys, no? Na bago tayo talaga mag-findings, checkin muna natin lahat para sigurado tayo. No? Kasi yung mga washing machine naman, ilang piraso lang naman yung parts niyan. No, imposible na hindi natin makabisado yan, no? Yung mga parts na yan. Kaya kung ikaw baguhan, panoorin mo yung mga videos natin, no? Marami kang matutunan dyan. Tapos i-take note mo para later on, master mo na yung pag-repair ng washing machine. Kasi ito guys, yung mga non-inverter na ito, napaka-basic ito gawin, no? Lalo pag na-master mo na yung isang automatic washing machine, no? So, ayan. So, tingnan lang natin guys, no? Ayan. Antay lang natin, no? Kasi may delay naman yung pag-spin ito. So, ayan guys, kung mapansin nyo, nagkaroon, umikot na siya, no? Nag-spin dry na siya. Ayan. So, ibig sabihin guys, goods na ito, no? Ibig sabihin, sensor lang ang problema. So, hindi nakita ito guys ng unang tumingin. Maaaring hindi pa nila master yung automatic washing machine or baka hindi natin sila followers or subscriber, no? Sa ating YouTube channel. Kasi kung yung technician na gumawa nito ay subscriber natin, maaaring nagawa niya na ito, no? Kasi wala rin siyang baon na sensor, no? Kasi dapat guys, may baon kayo laging sensor. Yun lagi yung inyong istirin or palitan para makita nyo kung talagang may problema yung washing machine. Ayan. So, ayun. So, gawin natin guys, i-fix muna natin to, no? Ilagay natin yung bagong sensor, tapos i-fix natin. Doon naman tayo sa wash, testingin natin kung good rin yun ba yung wash niya. So, ang gagawin lang natin yan, ipangbalik lang muna natin ito. Tapos, testingin natin guys kung gagana na yung kanyang wash, no? Kasi yung spin niya guys, okay na. Wala na tayong problema. Umayos na yung kanyang spin, no? So, nandito kami guys sa Lipa, Batangas, no? Nag-service. No, from Santa Rosa, Laguna, tumakbo tayo ng Lipa, Batangas. Dahil dito, na-request tayo ng ating customer na ma-service ulit yung kanilang washing machine, no? Kasi tinignan na daw ng unang tumingin, tapos ang sabi, umorder sila ng board, no? So, umorder siya customer sa atin ng board, mayroon naman tayong board, no? Pero sabi ko, chichikin natin. Tingnan natin kung baka naman hindi board ang problema ng washing machine, no? So, kung bumili si customer ng board, tapos kinabit nila ulit, ay ganoon pa rin ang problema, no? So, sayang gastos ng customer kung ganoon ang mangyari, no? So, mas maganda talaga guys na ma-check nyo ng maayos bago nyo talaga siya palitan ng board. Kaya mahalaga talaga yung pag-check ng board talaga, no? Ayan. So, ayan, binabalik natin guys. Tingnan natin. Ayan. Silipin lang natin kung mag-wash na ito. Testingin natin. So, pang-fix lang muna natin ito guys, no? Para makita natin kung ayos na ba ito, no? So, ang issue niya, nagwa-wash kahit wala pang tubig. At the same time, hindi rin nag-spin dry. No? So, ayan. Tingnan natin. Lagay natin siya sa wash. Tingnan natin kung magkarga na siya ng tubig. Ayan. Start natin. Ayan. Kung mapansin nyo guys, ayan o. Nagkarga na siya ng tubig at hindi na siya umiikot, no? Tulad kanina guys, na kahit wala pang tubig, nagkakarga na siya, no? So, yun. Good na po ito guys, no? Yun lang naging problema niya guys, yung kanyang water level sensor. Ayan.
So, di siya umiikot guys na walang tubig. Ayan. Okay guys, thank you. Bye-bye.